Magpapakasal ka ba o hindi? Kung tatanggi ka, ipapadala kita ng direkta para makita ang mga patay mong magulang. Kate Lo, nawawala ka na ba sa sarili mo? May darating na mula sa pamilyang Mills. Binata, ito ang tirahan ng mga Low. Pero, narinig ko nga na si Miss Low ay may sama ng loob sa'yo dahil sa problema mo sa mata. Medyo maingay na usapan. Sigurado ka bang gusto mong? Tulong. Magpapakasal ka ba o hindi? Kate Lo, nababaliw ka ba? Katie Lo, nakalaan ang buong buhay mo na mamalagi sa ilalim ng aking mga paa. Sa ilalim ng aking mga paa, parang isang banta ng walang kwentang putik. Sabihin mo sa akin, ikakasal ka ba o hindi? Excuse me, nasaan ang nobya? Ako si Zeke Mills, narito para sunduin ang aking bagong asawa. Binata Mills. Zeke Mills. Hindi ako makapaniwala na napakagwapo niya. Binata Mills. Ito ang aking mahal na anak, ang nobya para sa araw na ito. Ang panganay na anak ng pamilyang Mills. Mukhang kahanga-hanga, sayang lang bulag siya. Hello, ako si... Ang nobya ngayon ay si Katie Lo. Linda Low. Pero hindi ba't isa lang ang anak na babae ng pamilya ninyo? Si Kate Low? Well, ang kasunduan sa pagitan ng mga pamilyang Mills at Low ay para kay Binata Mills at Binibini Low. Pero ang pamilya namin ay talagang may dalawang anak na babae. Si Katie, may problema siya sa paglalakad, kaya bihira siyang lumabas, kaya't hindi siya masyadong kilala ng maraming tao. Si Kate ay hindi pa nga nakakapagtapos ng kolehiyo, kaya ang kasunduan ay dapat tuparin ng nakatatandang kapatid. Problema sa paglalakad. Sinadya mo ito. Binata Mills. Tulong. Binata. Ito si Miss. Mahirap siyang maglakad. Kailangan niya ng wheelchair para makagalaw. Umuwi muna tayo. Kausapin ulit natin ang matandang Ginoo at pag-isipan muli ang kandidato para sa kasal. Dati, ang usapan ay sa inyong pamilyang Mills, at sa pamilya namin ay para sa pangalawang anak ninyo, kayong mga Mills ang unang nagpalit ng lalaking ikakasal, pero... Huwag na lang nating pag-usapan pa. Saan ka pupunta? Magpapakasal. Si Zeke Mills, yung bulag, ay medyo macho pala. Swerte talaga ni Katie Lo. Pero sa totoo lang, parang tatanggapin ng pamilyang Mills ang may kapansanan. Katie Lo, maghintay ka lang na malupig. Kung hindi ko pinakita na ayaw ko nito, hindi nila ako papayagang magpakasal ng ganito kadali. Ngayong may pamilyang Mills na sumusuporta sa akin, hindi maglalakas loob ang pamilyang Lo. Naguluhin ako ng basta-basta. Lahat ng assets ko sa ibang bansa, matatransfer na rin pabalik. Ikaw. Ano ng problema? Hindi ka ba naniniwala na hindi ako makakita? O ayaw mo lang talagang pakasalan ang isang bulag na tulad ko? Hindi yun. Parang, nang isuot mo ang seatbelt mo kanina, ang galing-galing mo, parang hindi naman talaga. Mukhang hindi ka makakita. Maraming bagay
Kapag ginawa mo ng libu-libong beses, nagiging kalamnan memorya na lang. Nabulag siya sa isang aksidente sa kotse noon. Nabalitaan ko yon. Malaking dagok siguro yon. Para sa kanya, siya ang tagapagmana ng Mills Group, si Zeke Mills. Kakapanalo lang sa isang international AI competition. Tapos pagkatapos noon, nangyari ang aksidente. Ayon sa pinakabagong ulat, pareho namatay ang kanyang mga magulang sa banggaan. Si Zeke Mills ay maaaring permanenteng mabulag. Isang bituing nagsisikat, biglang nagwakas. Ang may kagagawa ng aksidenteng iyon sa kotse. Panahon na para magbayad sila. Ginoo, umalis na ako sa pamilyang Low. Ginoo, umalis na ako sa pamilyang Low. Ang telepono ng ating binata ay espesyal na binago. Ang mga text message ay kino-convert ng AI. Diretsong nagiging audio. Ah, ganun pala yon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Mills ang nangunguna sa AI. Industriya dito sa Metro City. Kung buhay pa sana si tatay. Ang buong larangan ng Eli sa Metro City. Hoy, anak, ano to? Isang maliit na robot. Robot BB ang tawag dito. Nilagay ko ang larawan mo. Sa loob nito, sa tuwing makikita ka niya, maagad kanyang makikilala. Gusto ni Daddy. Natulungan ako ni Vivi, na alagaan, ang aking mahal na anak. Salamat, Daddy. Halika rito. Nandito na tayo. Ang pamilya Mills ay tunay na. Isang dinastyang may matandang yaman. Tigil na. Saan nanggaling tong pilay na to? Dumating pa sa pamilyang Mills para humingi ng pera. Anong nangyayari? Nandito na ang matandang Ginoo. Bakit pupunta ang sa babae ng kusa? Ang robot na na binuo ni Dad ay nasa lugar ng mga Mills pala. Noon, inatake ng si Kate Low para protektahan ako. Maliwanag na kinuha ito ng pamilyang Low at binuwag. Hindi ba't sinabi ninyong lahat na pupunta kayo sa bahay ng mga Low para sunduin ang ate? Bakit dinala ninyo tong may sira? Oo nga, nakita ko mismo si Binibining Low sa party. Hindi naman siya pilay. Ito ang panganay na anak ng pamilyang Low. Ang bunso ay nasa paaralan pa. Espesyal nilang pinadala ang panganay para tuparin ang kasunduan sa kasal. Ano? Ang pamilyang Mills ba ay lugar na basta nalang papasukan? Pinadalhan pa tayo ng pilay para lang baliwalain tayo. Kumalma ka muna. Kahit na ampon siya, Binibining Low pa rin siya. Siyempre, ipagtatanggol mo ang pamilyang Low. Ikaw at ang nanay mo ay gustong umakyat sa pamilyang Ann. Ngayon, ibinato mo ang kasunduan sa Low sa panganay na anak na lalaki. Magaling. Ngayon, pinagpalit din tayo ng mga Low. Ang isang bulag ay napangasawa ang pilay. Hindi ba't ang pamilyang Mills ay napahiya na? Pwede mo akong sabihan yan, pero pagdating sa panganay na Ginoong Mills, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Ang kasal na ito ay talagang hindi tama. Zeke, iuwi mo na lang. Zeke, ipadala si Miss Kate Low pabalik sa kanyang pamilya. Hindi ko kaya kung ang pamilya Mills ang magpapauwi sa kanya. Tiyak na ako ang sisisihin ng pamilya Low. Hindi nila ako palalampasin ng basta-basta. Lolo,
Ang pamilya Mills ang unang nagdesisyon na baguhin ang kasunduan sa kasal. Bukod pa riyan, ako ang ampon na anak ng pamilya Lowe. Kaya sa teknikal na paraan, ako rin ang panganay na anak ng pamilya Lowe. At saka, magsisimula na ang kasal. Kahit anong oras ngayon, kung ikakansela natin ang kasal ngayon, ang pamilya Mills ang magiging katatawanan ng lahat. May lakas ng loob ang babaeng ito. Para sa katulad ni Zeke, iyon ay maaaring maging mabuti. Hayaan na lang natin ito. Kay Zeke, Zik, paano mo gustong ayusin ito? Hindi na ako makakabalik sa pamilya Lowe. Kung si Zeke Mills ang umatras ngayon, magiging magulo talaga ang lahat. Dahil desidido na akong pakasalan siya, hindi na ako babalik sa aking salita. Basta't hindi siya magreklamo, pangako kong hindi ko siya iiwan. Sige na nga, ang kasal ay, ayos na, pagdating ng oras para sa hapunan mamayang gabi. Iaanunsyo ko ang inyong kasal sa lahat. Gusto mo bang uminom? Hindi, salamat. Ngayong may Zeke ka na para alagaan siya. Panatag na ang loob ko. Tatay, lahat ng narito ngayon ay mga dating kaibigan ng pamilya Mills. Ang pagpapakita ng pilay na iyon ay nakakahiya talaga para sa atin. Tama na yan. Mula ngayon, isa na rin siya sa pamilya Mills. Huwag mo na siyang tawaging pilay. Tama na, Lee. Huwag mo nang ulitin. Tatay, ano lang, si Lee ay talagang nag-iisip lang para sa pamilya. Hindi madali. Para kay Jess na, imbitahin ang misteryosong eksperto sabay, si Molly Reed. Ano? Nagawa talaga ni Jess na imbitahin, si Molly Reed. Si Molly Reed, kailan ba nila ako inimbita? Si Molly Reed ay talagang medyo misteryosong tao. Ang aming pamilya ay matagal nang sinusubukang imbitahan siya na sumali sa aming live research team, pero kahit gaano karaming resources at tao ang ilagay namin, hindi namin siya matagpuan. Sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan sa Charity Foundation. Siguradong hindi sila papayag sa ganito para sa akin. Ni hindi ko nga sinabi kay Master na ako si Molly. Imposibleng ipahayag ko yon sa publiko. Alam mo, bulag si Zeke, yun ang isang bagay. Pero may tumor pa siyang bit-bit-bit-bit. Pinag-iikot-ikot niya yun sa lahat ng lugar. Kung sakaling mabangga niya ang isang tao, nakakahiya naman yun sa harap ni Molly Reed. Lolo, ang party na ito ay para sa engagement ko kay Cathy Lowe. Paano siya hindi makakadalo? Ang pakikipag-asawa kay Zeke Mills ay pansamantalang solusyon lang naman. Hindi ko talaga kailangang pumunta sa mga ganitong event. Ayos lang. Hindi pa ako nakakapunta sa mga ganitong party. At hindi ako magaling sa pakikisalamuha. Okay lang kung hindi ako sumipot. Sa pamilyang ito, ang aming manugang na babae ay talagang alam ang importante. CJ, desisyon na yan. Siguraduhin mong maayos ang pagtanggap kay Molly Reed. Sige, Dad. Zeke, pwedeng ihatid mo ako sa kwarto ko. CJ, Galit ka ba? hindi mo pwedeng ipaalam sa lahat kung sino ka ngayon. Pareho lang yan nung nasa bahay ng Lowe ka. Walang tunay na nakakakilala sa'yo. Yun pala ang dahilan ha? Hindi naman ako naaabala. Pero ako may pakialam ako. Asawa kita, kaya dapat ipagmalaki mong tumayo sa tabi ko. Hindi mo kailangang umiwas kaninuman. Bakit? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ngayon lang tayo nagkita. Dahil pinili kitang pakasalan, aasikasuhin kita ng maayos. Ang paraan ng kanyang pamumuhay ng malaya ay palaging nakakalimutan kong siya ay bulag. Pwede mong sabihin kay Jeff Price, ang aming katulong na itulak ako. Ano, hindi ka nagtitiwala sa isang bulag na tulad ko na maaasikaso ka ng maayos? Hindi. Huwag kang mag-alala. Bawat sulok ng bahay na ito, bawat lugar at kung ilang hakbang ang layo, na isaulo ko na sa isip ko kahit walang tungkod. Kaya kong maglibot ng maayos. Hindi mo na kailangang uminom ng gamot. Ganap nang bumalik ang iyong paningin. Ang galing. Ang batang amo na yon, ang may tiwala sa sarili, ay pwede nang bumalik ngayon. Bago ko sila mahuli at mapabagsak. Kailangan ko pang magkunwaring bulag para hindi sila maging alerto. Jared Moore, sukatin mo ang bawat sulok ng bahay, bawat lugar at bilangin kung ilang hakbang ang layo para marating yon. Opo. Labing-anim na hakbang, nasa kwarto na tayo.
Ang maliit na robot na ito ay katulad ng sa akin. Noon, dalawa lang ang ginawa namin. Magkapare sila. Hindi ako makapaniwala na ito ay napunta sa kanyang mga kamay. Ikaw, gusto rin si Molly Reed? Si Lolo iyon. Talagang hilig niya si Great Master Molly. Sa mga nakaraang taon, ang teknolohiyang AI ay natigil. Siya rin ang may pinakamaraming pangako na mamuno sa Mills, pamilya sa Gay Pasulong. Kaya nga, inimbita ni Jess si Great Master Molly dito. Natuwa ng sobra si Lolo. Tama. Super misteryoso si Great Master Molly. Hindi pa siya kailanman nagpakita sa publiko. Walang nakakaalam kung lalaki o babae siya. Hindi ko pa naibabalik ang pangalan ni tatay. Hindi ako maaaring magpubliko tungkol sa aking background sa Bay. Ikaw. Kilala si Great Master Molly. Hindi. Dapat kang magpahinga. Anong nangyari? Nauntog ang binti ko sa bahay ng Lowell. Nasaan ang masakit? Tuhod, lang. At hita ko. Masakit ba? Okay lang ako. Lagyan lang ng gamot, gagaling na yan. CJ, kukunin ko ang first aid kit para sa'yo. Heto ang first aid kit. Ikaw na ang mag-ayos ng sugat mo. CJ, Nandito lang ako, tawagin mo ako kung may kailangan ka. hindi ko inakalang ganoon ka-inosente. Si binatang Zeke. Tinitest ako. Okay lang. Hindi naman niya makikita. Ito lang ang magandang damit na meron ako. Kapag nadumihan to, malaking problema. Siya. Ano ba ang balak niya? Ano ng problema mo? Wala. Nadulas lang ang libro. Ang mga damit na binili ko para sa'yo ay nasa aparador. CJ, May lakas talaga ng loob siya. Mukhang tapos na siya magkunwari. talagang wala siyang makita. Mas napadali ang mga bagay sa pag-usad ko. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero ganito ka pa rin katapang kumilos. Si Miss Katie Lowe ay palihim na nakikipag-ugnayan sa kilalang doktor na si Justin Stone. Ayon kay Justin, halos ganap ng gumaling ang kanyang binti sa karagdagang physical therapy. Ganap na siyang gagaling. Mula sa sitwasyong ito, mukhang mas mabuting panatilihin siya sa tabi para maprotektahan. Kumusta na ang pagpaplano ng kasal? Si Jesse Mills ay nagsimula ng makipagkita kay Robin Price at kinumbinsi ang patriarch na ikaw ang pumalit sa kanya at pakasalan si Miss Lowe. Nang malaman ng pamilya Lowe na bulag ka at hindi na maaaring maging tagapagmana ng pamilya Mills, ilang beses silang nag-ingay. Young Master, bakit hindi mo kilalanin si Miss Katie Lowe? Paano mo nalaman na papayag talaga siya na pakasalan ka? Isang bulag? Para sa kanyang kaligtasan, kailangang mapaniwala ang pagganap. Huwag mo lang sabihin sa kanya ang totoo. Tiyak na papayag siyang pakasalan ako. Umalis ka sa bahay ng Lowe sa lalong madaling panahon. Ikaw,
Anong ginagawa mo rito? Buti na lang at hindi niya tayo nakikita. Kung hindi, mahuhuli tayo. Ayos lang ba ang mga damit na binili ko para sa'yo? Nabasa ka rin, di ba? Hayaan mong pasanin kita papunta sa banyo. Kasa na tayo. Kailangan mong masanay sa pag-aalaga ko sa'yo. Okay lang, hindi ko kailangan ng tulong. Pwede bang lumabas ka muna? Kaya ko itong gawin mag-isa. CJ. Oh, pala. Ito ang isang bagay na idinisenyo ko para sa'yo. Isang live walking assistant. Makakatulong ito sa iyong makagalaw. Nasa labas ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Katilo, anong ginagawa mo kanina? Buti na lang hindi niya nakita. Kung hindi, nakakahiya sana talaga iyon. Ilagay mo siya sa tabi ko. Parang delikado ako. Guro, nakahanap na ako ng matutuluyan. Kailan mo ako makikita? Kapag tama na ang panahon, magkikita tayo. Guro, bakit ayaw mo? Palagi akong makita. Mayroon ba siyang ikinahihiyang ipakita? O baka may itinatago siya? Natatakot na mahayag? Little Raindrop. Bakit hindi na lang tayo? Manatiling online friends tulad ng dati. Hindi ba okay yon? Pero, marami akong gustong ikwento sa'yo ng harapan. Halimbawa, ako si Molly Reed. Umalis ako sa pamilya Lowe para magpakasal sa pamilya Mills. Hindi ako pupunta sa ibang bansa. Kung ganoon, hayaan mo siyang dumalo sa hapunan na yon. Ito'y magpapahayag sa publiko na siya ang babae ng bahay Mills. Sa ganoon, mas madali para sa kanya ang gawin ng mga bagay sa hinaharap. Ngayon, sasali ako sa hapunan ng pamilya Mills. Kabilang ang amo sa pamilyang Mills. Amo, kilala mo ang pamilyang Mills? O kaya naman, isa ka rin ba sa pamilyang Mills? Kailangan kong pumunta sa party na ito. Kailangan kong hanapin si Zeki Mills. Munting ulan. Kung malalaman mo na ang amo mo pala ay si Zeki Mills at siya pala ang nasaktan sa'yo noon, ano ang mararamdaman mo? Titingin ako sa banda roon. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka, huwag kang masaktan ulit. Ano ng pangalan mo? G. Mills, nakita mo ba ang anak kong babae? Kanina lang, nagwawala siya at ayaw uminom ng gamot. Uminom ng gamot? Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang nakalaya sa pamilyang Lowe. Ang live walking aid na ito. Talagang nakakalakas ng mga binti ko. Nasa pamilya Mills ang Ginoo. Gusto kong kumbinsihin ni Zeke si Lolo. Napayagan akong pumunta sa hapunan. Zeke! Ikaw ang master ko. Ako.
Nakikita mo. Ikaw ba ang master ko? Bakit mayroon kang chat logs ng aming dalawa ng master ko sa computer mo? Hala, hindi. Nakikita mo. Nakita mo ang lahat. Sabihin mo sa akin. Ikaw ba ang master ko? Ang chat history mo at ng master ko, ano ang nangyayari? Tingnan mo nang mag-isa. Paano nangyari yon? Para maiwasan ang mga corporate NCWI, nag-install ako ng Mills Lie Protection System sa computer sa aking study. Kahit anong device na hindi na-authenticate kapag lumapit lang sa study ko ay mapipilitang malock ng security system nang pumasok ka kanina. Automatikong nakakonekta ang computer ko sa phone mo kaya nakita mo ang nakita mo. Alam mo, hindi ako makakita. Kaya, wala rin akong ideya kung ano ang ipinapakita sa computer ko. Ah, ganun ba? Pasensya na. Medyo nainis lang ako kanina. Ayos lang. Mukhang talagang mahalaga sa'yo. Ang master mo. Noon ang ako'y nasa pinakamababa. Master ko ang nagbigay sa akin ng init at lakas ng loob. Sa lahat ng mga taong ito, kung wala siya, baka matagal na akong... Ang mga bagay na hindi mo kayang wasakin. Ang mga iyon ang magpapatibay sa'yo. Ganoon din ang sinabi ng master ko. Pero, hindi ko pa nakikita ang master ko. Hindi ko nga alam kung ano ang itsura niya o kung lalaki ba siya o babae. Pero sa wakas, malapit ko na siyang makilala. Nga pala, pumunta ako rito para sabihin sa'yo. Pupunta ako sa banquet mamayang gabi. Gusto mo talagang sumali sa ganoong klaseng event. Kahit hindi ko makilala ang master ko, dapat kong matutunan kung paano harapin ang mga ganoong sitwasyon. Matagal akong nanirahan sa low house, lagi kong naramdaman na parang ako'y isang baging na itinago sa liwanag. Ngayong nakalabas na ako, kailangan kong masanay. Magsandal ka muna rito, ipaalam ko kay Lolo. So, alin dyan si master? Ang eleganteng party ito, mukhang si G. Mills. Talagang pinapahalagahan ang bagong kabataang misis. Kahit medyo si Mills, gwapo pa rin at mayaman. Sa tingin ko, sila ay isang perpektong mag-asawa. Dumating ba talaga si Master o hindi? Alin siya? Master, nandito ka na ba sa party? Siya nga talaga. Sige, nakuha ko na. Lolo, tayo na. Ang galing talaga ni Master. Imposibleng bulag siya. Kate Lowe, ibalik mo ang cellphone ko. Gusto mo itong makuha ulit? Ikaw, Katie Lowe, ang sakit mo sa ulo. Paano ka naglakas loob na pumunta sa party na ito? ang lugar na tinatayuan mo ay bahay ko. Ikaw lang ang tinanggihan ng pamilya na pinilit pakasalan para lang mapalitan ng iba. Ang totoo, ikaw lang ang maruming maliit na sekreto ng pamilyang Mills. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita dito? Kahit na ako ang marumi nilang sekreto, ako pa rin ang binatang misis ng pamilyang Mills. Dapat nga kitang pasalamatan sa pagtutulak mo sa akin sa kasal na ito. E ano naman kung ikaw ang binatang misis ng pamilyang Mills? Anong malaki doon? Tingnan mo nga ang sarili mo, hindi ka man lang makabili ng disenteng damit. Nahihiya siguro sa'yo ang pamilyang Mills. Hindi ka nila pinapayagang dumalo sa party, di ba? Nakalusot ka lang dito ng mag-isa. Tama ako, di ba? Paano kung lalo pa nating ikahiya mo? Tiyak na iiwan ka ni Zeke Mills. Kate Lowe, nababaliw ka na ba? Katie Lowe.
Hindi ba dapat mas magaling ka sakin? Sa lahat ng bagay, gusto kong makita kung paano mo pa rin ako. Matatalo ngayong wasak ka na. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Tulong. May tumutulong. May pilay na gustong. Tingnan mo siya, ang gasgasan naman ng itsura. Saan ba nanggaling tong walang kwentang to? Bakit hinahayaan ng pamilyang Mills na kahit sinong tao, kahit yung mga walang kwenta, ay papasukin na lang ngayon? Totoo yan. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng sakit ang maaaring daladala niya? Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Bilisan nyo at paalisin nyo siya. Ako ang binatang ginang ng pamilyang Mills. Kung may lakas ng loob kayong hawakan ako, subukan nyo at tingnan natin ang mangyayari. Tumigil ka sa panaginip para pakasalan ng pamilyang Mills. Ang isang taong kasing walang kwenta mo. Eksakto. Sa tingin ko siya ay isang taong baliw na nabubuhay sa ilusyon. Palabasin niyo siya rito. Huwag niyo siyang hayaang sirain ang selebrasyon ng pamilyang Mills. Tigil. Sino ang may kapal ng mukhang magpapalaya sa asawa ko? Ginoong Mills. Siya nga pala si Ginang Mills. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang matakot. Narito ako. Yung linyang iyan. Pamilyar na pamilyar ang dating. Tulungan mo akong kunin ang nasa bulsa ko. Ito ang aking asawa, si Katie Lowe. Katie Lowe. Simula ngayon, kung may manghamak sa aking biyuda ng tahanan, ibig sabihin, hinahamak mo ang buong pamilyang Mills. Sino ang mag-aakalang ang biyuda ng tahanan ng pamilyang Mills ay magiging isang pabigat na tulad niya? Ano naman, paano niya kayang pakisamahan ang isang tulad ni Zeke Mills? Sobrang yaman at gwapo niya, at talagang gusto pa niya ito. Eksakto. Nakita mo ba kung gaano siya kaprotektibo sa kanyang asawa kanina? Ang galing talaga noon. Pwede mo na akong ibaba. Kasal na tayo. Kailangan mong masanay na alagaan kita. Kathy, pagkatapos ng gabing ito, ang titulong biyuda ng tahanan ng pamilyang Mills ay hindi na magiging pakitang tao lamang. Hindi ko hahayaang may sinuman na muling umapi sa'yo. Ang panig na ito ni Zeke Mills ay nakakasilaw naman. Narito na ang binatang Mills. Tumayo siya talaga. Ang ganda talaga ng biyuda ng tahanan. Tingnan mo ang kanyang damit. Iyan ay disenyo mula sa Francis na maestro na si Sally, at iisa lang iyan sa buong mundo. At saka, lahat ng alahas na suot niya ay limitadong edisyon din. Bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Katie Lowe, ano ang nangyari sa iyong binti? Gumawa si Zeke ng pantulong sa paggalaw para sa akin, kaya nakakatayo na ako. At nakakalakad ng malaya. Kapatid, hindi ka ba masaya na nakakalakad na ulit ako? Narinig ko na nagmadali at gumastos ng malaki si Zeke Mills para mapagawa ang pantulong niya sa paggalaw. At totoo nga pala, Katie Lowe. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba ngayon? Binibining Ginoo. Hintayin mo ako dito sandali. Nawala ang cellphone ko. Hindi ko alam kung sumagot na ang master sa mga mensahe ko o hindi. Talaga bang dumating siya o hindi? Siya nga ba yun si Katie Lowe? Ang turentadong yun, nagawa niya, sa loob lang ng isang hapon, na makuha ang atensyon ni Zeke Mills, ng buong buo.
Hindi ba dapat si Zeke Mills ang bulag sa pamilyang yun, itinaboy ng mga Mills? Walang pera, walang impluensya. Pero sa hitsura niya ngayon, hindi yun makatwiran. Binigyan kami ni Binibining Ginoong Mills ng mas mababa sa $1,000,000 bilang dowry. Tingnan mo siya ngayon, ang damit na yon ay milyon-milyon ng halaga. Bakit si Katie Lowe ang nabiyayaan ng lahat ng ito? Dapat sa akin lahat yon. Tumayo ka, Kate. Salamat. Katie Lowe, hindi mo ba nakita na nahulog si Kate? Bakit ka nakatayo lang dyan? Tulungan mo siya, ngayon na. Kapag nakikita mo ang iyong mga nakatatanda, hindi ka man lang nag-abala na bumati, wala ka talagang modo. Sa aking pamilya, sa aking asawa, sino ba talaga ang isa na walang respeto dito? Mr. Mills, nag-aalala lang kami para sa iyo. Itong Suwail ay may masamang puso at walang pinag-aralan. Kung siya ay magdudulot ng kahihiyan sa pamilyang Mills sa hinaharap, ano ngayon? Sa totoo lang, hindi siya sapat para sa iyo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang sapat? Siyempre, ang aming Kate ang sapat. Tama yan, tama yan. Zeke, ibalik natin sila. Malusog si Kate sa kanyang pag-aalaga sa iyo. Maaari na kaming maging panatag. Zeke, Hindi ako makakita. Reflex lang iyon. Mula ngayon, mas mabuti na lumayo ka sa akin. putang ina mo. May tao ba pumasok dito? Kate, Palabasin niyo ang mga gulo rito. ano ba ang ginagawa ninyo? Siya ang dapat palayasin. Tigil. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Gusto mo bang lahat ay tawanan ng ating pamilya? Tumingin ka sa paligid. Ito ba talaga ang paraan ng Mills? Pamilya sa pagtrato sa kanilang mga bisita. Zeke, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag dalhin ang taong ito para mapahiya tayo? Pinayagan ito ni Lolo. Katawa-tawa iyan. Huwag mong isipin na dahil lang may walker ka at nakakalakad ka na, ang ating Mills family ay magiging mas respetuhin ka pa. Ang pilay ay pilay pa rin. Ikaw ay pabigat lang, kaya itigil mo ang pagpapahiya sa Mills family. May tao, hilahin palabas ang pilay na ito. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Zeke, mas mabuti pang panatilihin mo itong babaeng ito sa linya kung hindi mo gagawin. Bilang iyong tiya, tungkulin kong gawin ito para sa iyo. Sino ang may lakas ng loob na makialam sa mga tao ko? Narito na ang patriarch. Nagtatalo sa gitna ng isang pagdiriwang. Tama ba ang ugaling yan? Malapit nang dumating ang Great Master Molly Reed, at may lakas ka pa ng loob na kumilos ng ganyan dito. Dumarating na ang Great Master Molly Reed. Ang ingay na talaga sa party. Grabe na talaga ito. Malapit nang dumating si Molly Reed, ang dakilang guro, at nag-aastang kayo, dito. Molly Reed. Molly Reed, hindi ba yung leader sa larangan ng AI, si Molly Reed, na imbita talaga ng pamilyang Mills? Utang natin yan sa mga koneksyon ni Jess. Tatay, lagi namang dedikado si Jesse sa kumpanya. Kung si Jesse ang pamunuan ang kumpanya, wala kang dapat ipag-alala. Kaya pala tungkol sa laban, kay Zeke Mills para sa mana. Huwag mo na akong sisihin kung mapapahiya ko kayong lahat. Jess, bakit wala pa si Molly Reed, ang dakilang guro? Hindi mo naman sinungalingan kami para magpasikat, ano? Hindi naman. Jess, tawagan mo siya, naghihintay na ang mga bisita. Sige. Zeke Mills, binigyan mo ako ng damit, kaya dapat may ibalik ako. Nasabi na nating lahat na darating siya. Kung hindi talaga natin maiimbita si Molly Reed, bukas, tayo na ang pinakamalaking katatawanan sa bayan. Lolo. Si Molly Reed, ang dakilang guro, nawawala siya. Ano? Tingnan mo ang nagawa mo. Nagpadala ng regalong pampaswerte si Molly Reed, ang dakilang guro. Nagpadala ng regalo sa kasal si dakilang guro Molly Reed. Excuse me, sino po yun? Ako iyon, ako si Jessie Mills.
Ako ang nakikipag-ugnayan, kay dakilang guro Molly Reed simula pa, pangalawang binatang Ginoong Mills. Oo, tama po. May biglaang nangyari kay dakilang guro Molly Reed, hindi siya makakapunta, pero, ipinadala niya sa akin ang regalo. Naiintindihan ko, masyado sigurong abala si dakilang guro Molly Reed, kung pwede lang pong malaman. Anong klaseng regalo ang ipinadala niya? Excuse me, alin po sa inyo ang panganay na binata? Si Ginoong Zeke Mills po? Ako yon. Si dakilang guro Molly Reed ay nagpadala sa iyo ng regalo sa kasal. Ito ba talaga ay isa sa mga gawa ni dakilang guro Molly Reid at pinakabago ang disenyo, isang robot na alaga. Nagkamali ka ba? Hindi ba dapat sa akin? Ang regalo mula kay dakilang guro Molly Reed? Malinaw na sinabi ni dakilang guro Molly Reed, regalo sa kasal ito para kay Ginoong Zeke Mills. Walang pagkakamali. Paano ako nakilala ni dakilang guro Molly Reid? Paano niya nalaman na ikakasal ako ngayon? Teka. Zeke, kailan mo nakilala si dakilang guro Molly Reid? Lolo, medyo mahaba ang kwento. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. CJ, kahit ano paman, ang pamilya Mills ay nakipag-ugnayan kay dakilang guro Molly Reid ngayon. Nawala ang phone ko. Hindi ko rin nakita si Master. At, nagdududa ba sa akin si Zeke Mills? Huwag na nga. Maghahanap na lang ako ng pagkakataon para ipaliwanag ang lahat kay Zeke Mills. Anong ginagawa mo rito? Ito ang kwarto ko. Kung hindi ako nandito, saan pa ba ako pupunta? Eh di sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Gusto mo bang malaman ng lahat? Na magkahiwalay na tayo ng kwarto sa gabi ng kasal natin? Ang galing mo. Sinusubukan mong lumandi sa akin. Huwag kang gumalaw. Pinipitpit mo ako dyan sa baba. Anong ginagawa mo? Ito ang tinutukoy mo, di ba? Saan napunta ang isip mo? Ikaw, kinuha mo ang cellphone ko. Salamat. Kukuha ako ng inumin. Unang araw pa lang nating pagkikita, ang tapang mo na. Kahit na ang isang taong sobrang may karanasan, ay hindi makakayanan ito. Katilo, normal lang na mahiya ka. Ang huli na. Saan ka pupunta, Jessie? Jess, Jessie, ang pula ng mukha mo. Pinag-initan ka na naman ba ni Zeke? Akala ko na, bulag si Zeke, paano kanya maaligan ng maayos? mag-ingat ka sa pagsasalita. Sa paningin ko, kahit hindi makakita si Zeke Mills, mas mabuti pa siyang 100 beses kaysa sa iyo, isang walang kwentang gago. Ikaw. Anong ginagawa mo? Zeke, nakakakita ka na? Ganoon ba kahirap marinig kung nasaan ako? Ang pandinig at pakiramdam ng isang bulag ang pinakamatalas. Akala ko. Akala mo nakakita na ako, ha? Kung talagang nakakakita ako, hindi ko na kailangang magpaliwanag dito. Zeke, mali ang pagkakaintindi mo.
Gusto ko lang tulungan si Jessie. Hindi niya kailangan yon, mas mabuti kung lumayo ka sa kanya. Natakot ka ba sa akin? Nasaktan ka ba kahit konti? Siya, bakit palagi siyang napakabait? Hindi. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Zeke Mills. Talaga bang hindi ka makakita? Bakit mo na itanong yon? Sinabi ng doktor dati na napakaliit ng sansang bumalik ang paningin ko. Mababa man ang sansa, hindi ibig sabihin wala. Talaga bang susuko ka na lang ng ganun? Tulad ng mga paa ko. Anong problema sa mga paa mo? Ang ibig kong sabihin, hindi ka makakita. At may kapansanan ako. Kaya mula ngayon, magtulungan na lang tayo at magsama-samang makaraos. Talagang nakakakita siya. Kung magpalit ako ng damit sa harap niya, hindi ba makikita niya ang lahat? Zeke Mills. Kung talagang nakakakita ka, hindi ako naniniwala na hindi ka magkakamali. Cathy. Okay ka lang ba? Zeke Mills. Pwede mo bang tingnan dito? Namumula ba mula sa paso? Cathy Lowe. Sinadya mo yon, di ba? Anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang kung nasunog ka. Hindi na kailangan. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ako nasaktan. Hindi ako naniniwalang kayang-kaya mong magpanggap. May makikita at makikita ring pagkakamali. Zeke Mills. Hindi ako naniniwalang isusuot mo talaga yan. Pagkatapos mong makita ang sarili mo. Sandali lang. Ano ng problema? Madumi ang shirt mo, kunin ko ng malinis. Salamat sa'yo. Maliit na salamang ka lang. Kakakasal mo lang, hindi mo na alam ang basic manners. Pinaghihintay ni Lolo kayong dalawa para magsimula ng hapunan. Bagong kasal, siguro. Mahalaga ang bawat minutong magkasama. Zeke, mukhang lubos na napupunta ang isip mo. Sa buhay may asawa, talagang ibang-iba. Kay Jess, nasa opisina siya araw-araw. Laging abala sa malalaking proyekto. Sige, tama na yan. Tumigil ka na. At may kapal pa ng mukhang magreklamo. Pinabayaan niyang bumagsak ang napakagandang proyektong yon. Bumagsak. Paano nangyari yon? Ang susunod na proyekto ay ipapangasiwaan ni Zeke Mills. Lolo. Tatay, kaya ganito ang sitwasyon. Si Zeke, siya. May problema pa rin siya dito. Sa ngayon, ako na ang gumagawa para maayos ito. Tama na, huwag mong laging inaayos ang mga kalat niya. Kailangan niyang matutunan ang kanyang sariling leksyon kahit minsan, walang silbi siya araw-araw. Kahit ngayong bulag na si Zeke Mills, hindi pa rin ako makapantay sa kanyang lugar sa puso ni Lolo. Sigurado ka bang si Zeke Mills ay talagang hindi nakakakita? Kamakailan, ang paraan ng pagprotekta niya kay Cathy Lowe. Parang hindi naman siya bulag. Bulag ba talaga siya o hindi?
Malalaman natin kung susubukan natin. Hindi mo ba nakita yung hukay ng apoy sa harap ng kuya mo? Aalis na sana ako para hilahin pabalik ang kapatid ko. Naunahan mo ako, Manugang. Jess. Kung sakaling bagong project lang ng kumpanya, ang nakuha ng kuya mo, tapos nasaktan sa ilalim ng pagbabantay mo, ano sa palagay mo ang sasabihin ni Lolo? Parang naman, hahayaan ko bang masaktan ng kapatid ko? Gagalawin ko na ngayon ang hukay ng apoy. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang masunog ng hukay ng apoy ang kuya mo. Talagang inaalagaan siya ni Katie Lowe. Hindi ba talaga niya nakikita yon? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sabihin sa'yo, may aasikasuhin ako mamayang hapon, kaya aalis na ako. Gusto mong lumabas? Kasama na kita. Hindi na, okay lang. Nandito ang walker ko. Kaya ko naman mag-isa, may nakalimutan lang ako, at gusto kong kunin sa bahay. Hindi ako nakapag-uwi noong nakaraan, ng bagay na iniwan, sa akin ng tatay ko. Ngayon, kailangan kong kunin yon. Ayaw ko nga sa mga bagay na to. Yung mga alahas na kay Katie Lowe. Dapat sa akin yun. Kate, kumalma ka. Nanay. Bakit? Bakit si Katie Lowe? Isang lumpo. Ang mayroon ng lahat yun. Kate. Huwag kang magalit. Lahat ng kanyang mga bagay ay mapupunta rin sa iyo. Malapit na siyang dumating. Kaya maghintay ka lang. Papasok muna ako sandali. Hintayin mo ako dito. Sige. Hindi ba't dapat ay dinala mo si Zeke Mills? Wala siyang oras. Narito ako ngayon para kunin ang mga gamit ko. Mula ngayon, hindi na tayo mag-aabala sa isa't isa. Heto ang 10 milyon. Ito ay para bilhin ang lahat sa pagitan natin. Katie Lowe, sinasabi ko sa iyo, kung alam mo ang ikabubuti mo, magmadali ka at iwanan ang pwesto ng Ginang Mills sa akin. Kung hindi, maaari akong maging pilay muli. Kate Lowe, mas mabuting maintindihan mo ito. Kahit na handa akong bumaba, ayaw pa rin niya ng isang tulad mo. Huwag mo akong hawakan, o kung hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan ng pag-atake sa Ginang Mills. ikaw. Katie Lowe. Basta gusto ko. Wala akong hindi makukuha. Kapag nasa harap mo ako, wala kang karapatang tumanggi. Mula ngayon, kahit ano pa ang sa akin, huwag mo nang isiping kunin ulit. Para maging asawa ni Zeke Mills. Hindi ka man lang karapat-dapat. Ikaw, batang pasaway, ang yabang ng bibig mo. Nagpapakatapang ka ngayon, ha? Ma, tulad ng dati, ikulong mo siya ng 3 araw at gabi. Tiyak na magiging mahinahon siya. Tara na. Ngayon, hindi kita palalabasin, hanggat hindi ka humihingi ng tawad. Hinding-hindi ko hahayaang muling ikulong nila ako rito. Mali ka siguro, hindi ba dapat sa akin ibibigay ni Great Master Molly ang regalo? Malinaw na sinabi ni Great Master Molly na para kay Mr. Zeke Mills ang regalo bilang wedding gift, kaya walang pagkakamali. Molly Reed. Sino ba talaga si Molly Reed? Zeke Mills, tulungan mo ako. Kati, nasaan ka? Nasaan si Jedmore? Nasaan ang binibining amo natin?
Sabi niya, ang tagal-tagal na niyang hindi nakakauwi. Gusto raw niyang manatili dito ng ilang araw. Kailangan kong makita ang binibining amo natin. Ito ang sambahayan ng Low. Huwag kang magpanggap dito sa harap ko. Mas mabuti pang, dalhin mo ako sa binibining amo natin ngayon din. Kung hindi, huwag kang magsisi kapag nagkagulo. Isa ka lang namang katulong, kaya tigilan mo ang pag-aasta sa harap ko. Kung may mangyari man, sa binibining amo natin. Huwag nang umasang ang pamilya Low ninyo, ay mabubuhay pa ng isang araw sa lungsod na ito. Maluwag na maluwag pala ang tali ng aso ng pamilyang Mills. Wala pang utos ang amo. Nagtatatal na kayo rito. Hindi mo ba nakikita ang magiging binibining amo? Ako, na nakatayo mismo rito. Ikaw, ni hindi ka, karapat dapat magsipilyo ng sapatos ng binata naming amo. Ang binibining amo ng pamilyang Mills ay dapat na sa akin mula pa sa simula. Balang araw, mapapasa akin din yan sigurado. Magpangarap ka, sa klase mong, hamak na ugali, huwag ka nang umasang makapasok sa pintuan ng pamilyang Mills. Hayop ka, katulong. Tama na. Tigil na. Zeke, Ginoong Zeke, anong hangin ang nagdala sa iyo rito ngayon? oo. Kaya, nasaan ang asawa ko? Si Katie Low ba ang tinutukoy mo? Sumama siya sa mga kaibigan niyang babae sa kapitbahay, para mag-bonding. Buong panahon na akong naghihintay sa may pinto, hindi talaga umalis ang binibini. Hanapin. Opo. Hanapin. Ginoong Zeke, baka pwede hintayin muna nating bumalik si Katie. Ako na mismo ang maghahatid sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Isang taong walang kwenta, bolda, at hindi kayang harapin ang mundo. Kung hindi mo siya makita, wala namang mawawala. Hindi kayang harapin ang mundo. Hindi namin mahanap ang binibini. Ang basement. Opo. Katie Low. Ayoko lang maniwala, pareho kayong may sakit at bulag, at gusto ka pa rin ni Zeke Mills. Kate Lowe. Kung saktan mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Mills. Kapag ikaw ay nabulag, ako ang tutupad sa kasunduan sa kasal, kay Zeke Mills. Pagdating ng panahon, natural na ako ang pipiliing protektahan ni Zeke Mills. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Pagdating ng panahon, ang tanging lugar para sa iyo, ay dito, nakakulong sa madilim at basang lugar na ito, bahagya na lang ang buhay. Tigil na. Pasensya na, na-late ako. Zeke! Akala ko hindi ka na darating para iligtas ako. Mag-ingat ka. Okay ka lang ba? Tingnan ko dyan. Aalis na ako. Ingat ka, huwag kang masaktan ulit. Ano ang pangalan mo? Ginoong Zeke, nakita mo ba ang anak ko? Nandito lang siya kanina. Ayaw uminom ng gamot at nagwala. Uminom ng gamot? Binata, nahanap na namin. Ang taong hinahanap mo talaga. Ang pangalan niya ay Katie Low. Siya ang ampo ng pamilyang Low, na mata ng kanyang mga magulang. Kaya't siya'y tinanggap ng pamilyang Low, at naging kanilang sariling anak. Siya ang tagapagbigay ng dugo para kay Kate Low. At dahil doon, laging itinago siya ng mga Low, kaya pala hindi namin siya matagpuan.
Noong araw na pumunta ka sa party sa bahay ng mga Low, at nakilala mo siya, ay siya ring araw na nagkaroon ng relapse si Kate Low. Kailangan nila ng maraming dugo. Natakot si Katie at sinubukang tumakas. At pagkatapos, Jared Moore. Gusto kong makipag-ugnayan sa kanya. Gusto kong makita kung kumusta na siya ngayon. narinig kong, nag-stabilize na ang kondisyon ni Kate Low. Malamang hindi na niya kailangang magpa-drawing ng maraming dugo. Katie Low. Kahit hindi ka na ang aking walking blood bank, huwag mong isiping makakalayo ka sa pamilya Low. Sa buong buhay mo, wala ka kundi aso ng pamilya Low. Dad. Mom. Miss na miss ko na kayo. Hello. Ikaw ba? Si Little Raindrop. Katie Low. Little Raindrop. Little Raindrop. Maligayang bati. Nagtapos ka na. May isa na namang racing star ang isinilang. Master. Little Raindrop po ito, tumatawag kay Master. Master, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang proyektong ipinadala ko sa email ninyo. Ano sa palagay ninyo? Katie Low. Kasunduan sa paglilipat ng mana. Pipirmahan mo ba ito o hindi? Hindi. Iyon ang iniwan sa akin ng nanay ko at ng tatay ko. Hindi ninyo ito maaagaw sa akin. Pirmahan mo na. At mas maganang sasapitin mo. Hoy, matigas ang ulo mong bata ka. Bilisan mo at pirmahan mo na. Sige, malapit na tayo. Ang abogadong humahawak sa paglilipat ng ari-arian ay narito na. Tara na, makinig tayo sa sasabihin ng abogado. Master. Nasaan ka na? Ang dilim dito. Natatakot talaga ako. Huwag kang matakot. Narito ako para sa'yo. Naalala ko na. Tuwing may itinuturo sa akin ang master, ginagamit niya ang mismong mga salitang iyon para pasiglahin ako. Ginoong Zeke. Kapag pirmado ka na sa kasunduang ito, paputol na ang lahat ng ugnayan mo sa aming binibini at sa pamilyang Low. Mula ngayon, ang aming binibini at ang pamilyang Low ay wala nang kinalaman sa'yo, Ginoong Zeke. Ang payo ko, huwag mo nang pilitin si Zeke o baka masaksihan mo ang pagbagsak ng lahat ng ipinundar ng pamilya mo. Umalis na tayo. Sandali lang. May mahalagang bagaga pa akong kailangang kunin. Papasukin ko si Jared para maghanap sa bawat sulok ng bahay na ito, kaya kung may gusto kang makuha, sabihin mo lang, at kung may muling sumubok na humadlang sa akin, guguho ang lugar na ito. Ano na ang gagawin natin? Desidido na talaga ang matandang amo na ipasa ang proyektong Fichan kay Zeke Mills. Sumpain ka, talaga kang walang kwenta. Ni hindi mo pa kayang pantayan ang isang bulag. Ikaw, ay tunay na kahihiyan para sa akin. Tay. Sa tingin ko, si Zeke Mills ay nakakakita talaga. Sa tingin ko, nakakakita si Zeke Mills. May nakikita siyang kakaiba. Ano? Kung talagang nakakakita siya, magiging mas malaking problema si Jess sa hinaharap ang mana ng pamilya Mills. Aalisin ko siya. Seryoso, hindi ako naniniwala na nakaiwas siya nung una at nakaligtas pa rin siya nung pangalawa. Zeke, magpahinga ka muna. Tutulungan kita. Tutulungan kitang ipasok si Katilo. Bakit ba ang bait-bait ng tita ngayon?
Bilisan mo at tapusin na yan. Umalis ka dyan, Zeke Mills. Zeke Mills, tumakbo ka sa kaliwa. Sige, takbo. Nasa iyo na ang bahay na ito ngayon. Pero wala namang kapayapaan. Sa mismong harap ng ating bahay, muntik nang mabangga ng kotse ang isang tao. Kung may mangyari man kay Zeke, kung may malubhang nangyari sa kanya, paano ko makakaharap ang kanyang mga magulang pagkatapos kong mawala? Tatay, ganito ang nangyari. Sina Zeke at Cathy ay naaksidente lang sa kotse. Hindi ba dapat ipatingin muna sila sa doktor? Kung hindi, baka may mga after effects. Lolo, okay lang ako. Pero si Cathy ay nasugatan ng iligtas ako. Katie Low, hindi mo suot ang walker mo. Nagpapanggap ka lang pala sa lahat ng panahong ito, hindi ba? Hindi ako nagpapanggap. Nagsisimula na lang akong makaramdam ng konti sa aking mga binti. Lalo na, sa tulong ng walker, may sapat na lakas na ako para makalakad ng kaunti. Kumusta na talaga ang binti ng hipag mo? Patanjin na lang natin sa doktor para makita. At si kuya, malamang natakot din. Ipatingin din siya ng maigi. Lalo na ang kanyang mga mata. Tama, bilisan mo. Kunin mo ang doktor ngayon din. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Zeke Mills, nakaligtas ka sa ganoong aksidente? Nakaligtas ka sa ganoong aksidente? Ngayon, talagang gusto kong malaman kung bulag ka nga o nagkukunwari lang. Mga mata ni kuya. Doktor, kumusta siya? Makakakita pa kaya ang kapatid ko? Makakakita pa kaya ang kapatid ko? Hindi. Ang kanyang paningin. Napakaliit ng posibilidad na makakita siyang muli. Napakaliit ng posibilidad na makakita siyang muli. Pero kanina lang, siya. Paano mo nalaman? Baka naman. Ito. Sinabi sa akin ng nanay ko. Narinig mo bang sinabi ng nanay mo kung ano ang ginagawa niya noon? Katilo, mabait lang ako nang itulak kita papasok. Mabait lang ako nang itulak kita papasok. Kung hindi dahil sa akin, isasama mo si Zeke at pareho kayong matatamaan. Alam kong babaligtarin ninyo ito at ipapasa ng walang hiya sa akin. Lolo, bumilis yung sasakyan nung nagwagayway ako para huminto. Talagang sinadya ng isang tao. Alamin mo, kailangan mong imbestigahan ito ng mabuti para sa akin. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukhang hawakan ang panganay na apo ng pamilyang Mills. Ginoo, sira ang lahat ng kamera sa paligid. Sira ang mga kamera. Paano tayo mag-iimbestiga kung walang footage? Lolo, kahit walang mga kamera, may ebidensya pa rin ako. Mahuhuli natin ang salarin. Katie, walang surveillance. Hindi mo nakita ang plaka, hindi mo alam ang may-ari, o kung ano ang itsura nila. Paano mo sila hahanapin? Jared, pumunta ka sa kwarto ko at kunin mo ang laptop ko. Opo. Ano, magdodrawing ka ba ng ebidensya? Tigilan mo ang pagpapangako dito. Sa totoo lang, dapat talaga lumayo ka kay Zeke para makahanap siya ng isang tao na malusog at buo. Yun lang ang paraan para maging ligtas siya. Tita, Kaya ko pang protektahan si Zeke Mills. Ngayon, yung puting sasakyan, yung bumangga sa atin kanina, ay itong puting kotse. Ano? Saan mo nakuha yung video na yan? Isang video lang yan. Peke yan sigurado. Dad, huwag kang magpalin lang sa kanya. Bakit kayo napaka-nervyoso? Sa totoo lang, nakakita na ako ng ebidensya. Dapat nga masaya kayo para sa akin. Grandpa, kahit na lahat ng kamera, sa kalye na ito ay biglang nasira, lahat ng dumaan na kotse noon ay may dashcam. Kung ganyan kabilis mong nalaman, ang lahat ng ito, peke yan talaga. Gumamit ako ng AI system para mag-analyze. AI!
Nagbibiro ka ba? Ni hindi ka nga nakapagkolehiyo. Anong alam mo sa liyay? So, sa logic mo, kung hindi ako nakapagkolehiyo, paano ko kayang pekehin ang isang video na ganito? Nang mag-isa sa ganitong ikli ng panahon? Kahit totoo man ang video, sa plaka lang ng sasakyan, imposibleng mahanap mo ang may-ari. Nakapasok ako sa sistema ng AC at nag-match ako. Ang driver ng kotse na ito ay... Sige, ito. Gumagawa ka lang ng kwento. Papasukin mo siya. Opo. Ito si Kenny Taylor, ang dating driver mo. 3 minuto bago mangyari. May tumawag sa kanya mula kay Jess Mills. Ginoo. Nagkamali po ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi ko na uulitin, pangako. Magsalita ka. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Huwag kang matakot. Sabihin mo ang lahat ng nangyari noong araw na yon, ang buong katotohanan. Kung magsisinungaling ka kahit sa isang bagay, huwag kang magalit kung magiging marahas ako. Ako. Sasabihin ko ang lahat. Bilisan mo. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Second Young Master. Nagpabili lang po sa akin. Kaya tumawag siya. Ako lang po, sawang-sawa na ako sa Young Master. Kaya sinagasaan ko siya ng kotse. Ikaw. Paano ka nangahas na saktan? Pangalawang binata. Nagtawag lang siya para mag-iwan ako ng isang bagay. Kaya nga ako tinawag. Hindi ko talaga matanggap ang binata. Kaya binangga ko siya ng kotse. Ikaw. Anong lakas ng loob mong hawakan ang sinumang miyembro ng pamilyang Mills? Ikaw. Sige, dalhin mo siya agad sa pulisya. Opo, sir. Imbestigahan ng mabuti ito. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Jess. Huwag mo muna isipin ang kumpanya ngayon. Lumuhod ka sa Ancestral Hall. At magmuni-muni sa mga ginawa mo. Lolo. Tatay, Tara na. nakikita mo talaga? Tama. Bumalik na ang paningin ko ng ilang sandali. Kaya nga. Ang pagsusulit na ginawa mo. Ako ang nag-ayos. Espesyal na patak sa mata yon. Kapag ginamit ko yon, sa loob ng 1 oras, bulag ako. Ah, ganun ba? Kaya, nakakakita ka na pala dati pa? Teka. Nang magpalit ako ng damit sa harap mo, nakita mo ako. Ikaw, Pasensya na talaga, Kati. Ang pagpapanggap na bulag ay dahil gusto kong hanapin ang pumatay sa mga magulang ko. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ay para natural kang tumulong sa pagganap ko. ang mga mata mo. Nga. Sa totoo lang, may itinatago rin ako sa'yo. Ano yon? Teka, hindi. Dahil palagi mo namang nakikita, kaya alam mo palagi na nakakalakad ako, di ba? CJ, parehas na lang tayo. Dalhin mo siya pabalik. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ayoko magpadugo. Bitawan mo ako. Pakawalan. Bitawan mo ako. Ikaw yung batang lalaki, di ba? Lagi kitang iniisip na hindi ka makakita, na baka hindi ka makauwi. Kaya, hindi mo ako sinisisi. Sisihin ka. Kahit wala ka. Ayun na nga. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya ako kinamumuhian. Ano nang pinagtatawanan mo?
Miss Low, gaya ng hiling mo, naisagawa namin ang buong plano. Si Kate Low ay talagang nawalan na ng 80 milyong dolyar. Ganun kalaking pera? Paano niya nakayanan ang ganung kalaking halaga? May balita na may isang tao raw na nag-alok sa kanya ng utang na mataas ang interes. Sa bandang huli, hahabulin siya ng mga maniningil ng utang. Sa mga loan shark na yan, swerte na niya kung makalabas siyang buhay. Ang dali-dali nang nangyari. Meron kayang kumukontrol nito. Sa likod ng mga eksena, Miss Low, lahat ay sumusunod sa plano. sige. Ang bilis niyang nakuha sa bitad. Mukhang oras na para dagdagan ang pressure. Pakipadala na lang ang dokumentong iyon sa pamilya Low. Heto, kain ka pa. Tingnan mo naman, ang payat-payat mo na nitong mga nakaraang araw. Ito ang mga ebidensya. May isang tao sa loob ng Low Group. Ang iligal na naglilipat ang pondo ng kumpanya. Kate, anong nangyari sa'yo? Buti na lang mabilis ako. Bago pa mandaanan ni Zeke Mills ang bahay nila, nakakuha ako ng ilang alahas ni Katie Low. Ito'y dapat na, makabawas man lang sa butas. Bilisin mo, tingnan mo kung magkano ang halaga ng mga alahas na ito. May resibo po ba kayo ng pagbili? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti. Ako ang tunay na, panganay na anak ng pamilyang Low. Sinasabi mo bang, ninakaw ko ang mga alahas na ito? Pasensya na, Miss Low. Susuriin ko po ito agad para sa inyo. Hindi ba si Miss Low iyon? Hindi ba ito si Miss Low? Nandito na naman si Miss Low para bumili ng alahas. Tama. Ang pamilya Lowe ay sinusuportahan na ng pamilya Mills ngayon. Parang may puno ng pera na lang sila, kaya nilang makuha ang kahit ano. Miss Low, ang inyong mga alahas ay na-appraise na. Heto ang report. Mukhang hindi siya nandito para bumili. Nandito siya para magbenta. Si Miss Lowe ay kailangan palang umasa sa pagbebenta ng kanyang alahas at mga brilyante para lang mabuhay ngayon. Ano, ako? Nagbebenta lang ako ng ilan sa mga alahas ko ng sadya para magkaroon ng puwang para sa mga bago. Kung binili, tama. May punto ka. Malaki ang negosyo ng pamilya Lowe. Hindi naman siguro sila umaasa sa pagbebenta ng mga brilyante at alahas para mabuhay. Kaya Miss Low, mga mamahalin siguro. Ang mga ito, di ba, pwede ba kaming makatingin? Hindi naman mag-iingat si Katie Low ng mga mumurahing bagay para lang mapahiya ako ng ganito. Ang koleksyon ni Miss Low ay punong-puno ng mga bihirang alahas. Ang kabuoang halaga ay 12 milyon. Ano? Sigurado ka ba na ang mga ito ay nagkakahalaga ng 12 milyon? Oo. Sobrang sapat na iyan para mabawi ang mga lugi ko. At patuloy pa ring tumataas ang halaga nito. Kung hindi mo pa gustong ibenta, ibenta mo na ngayon. Bilisin mo. Sige, paki dito po. Tumigil ka dyan. Katie Low, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para kunin ang ninakaw mo. Ang mga bagay na iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Anong ibig mong sabihin, ninakaw? Anak, ampun ka lang. Paano mo magmamay-ari ang mga alahas na ito? Kung may nagnanakaw man, ikaw ang kumukuha ng mga gamit ko. Kate Lowe, mapatutunayan ko na ito ay ng aking mga magulang, mga alaala. Mapatutunayan mo ba na ito ay galing sa pamilyang Lowe? Siyempre, kaya ko. Patay na ang parehong magulang mo. Paano mo ito mapatutunayan? Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nanay, tatay. Bakit ka gumagawa ng eksena sa harap ng lahat? Nanay, inaakusahan ako ni Katie Low na nagnakaw ng kanyang. Alam mo ng eksakto kung ginawa mo o hindi. Huwag mong subukang magpanggap na biktima. Katie Low, tigilan ang paggawa ng mababangis na paratang. Malinaw na ito ay mga bagay mula sa aming pamilyang Low. Kung ano ang ina, siya rin ang anak ha? Ang mga alahas na ito ay espesyal na regalo mula sa aking mga magulang na may nakabaon na teknolohiya ng Mefi chip. Pwede lang nating suriin kung may mga chip sa loob at malalaman natin ng sigurado. Oo. Sinuri ko ang appraisal kanina. May mga chip talaga sa loob.
Eksklusibong regalo sa akin ng nanay at tatay ko ang lahat ng alahas na ito. Galing sa nanay at tatay ko. Mayroon silang night chip na nakabaon sa loob. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay tingnan kung talagang may mga chip. Kapag natingnan na natin, sigurado na tayo. Tama. Noong sinuri ko lang sila, nakita ko talagang may mga chip sa loob. E ano naman kung may chip sa loob? Ibig bang sabihin, sa'yo talaga yan dahil lang may chip? Kasangkot din naman ang aming pamilyang Low sa AI project. Wow, alam mo, talagang di ka susuko hanggat di ka nakararating sa kailaliman. Siguro ang mga chip mismo ay hindi nagsasabi ng kahit ano. Pero ang mga chip ay mailarawan ko noong bata pa ako na nakaimbak sa kanila. Dahil binanggit mo ang kumpanya ng pamilyang Low, babalaan kita. Ang kumpanya ng pamilyang Low ay hindi na magiging pag-aari ng mga Low sa matagal na panahon. Ikaw, ahas ka, paano mo na ituligsa ang pamilyang Low? Ikaw, Kate Low, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya at nag-ipon ka ng malalaking utang sa mga loan shark. Kahit mawala ng pamilyang Lowe ang buong kumpanya. Malalaking nagpapautang. Nagsugal ka na naman? Oo o hindi? hindi po. Nasaan si Kate Lowe? Huwag kang magtago. Bilisan mo at bayaran mo ako, matanda. Kung hindi, hintayin mo lang silang dumating at hilahin ang katawan mo. Magkano? Magkano ang utang niya sa inyo? Babayaran namin. Aayusin namin. Okay. Kung magbayad ka na ngayon. Bukas, hindi na ito ang presyo. Sa ngayon, 8 milyon. 8 milyon. 8 milyon. Tatay. Tatay. Paano ako nagkaroon ng isang walang kwentang anak na tulad mo? Hello. Kevin Lowe, ninakaw ng anak mo ang pondo ng kumpanya. Mahuhuli na siya. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ano? Tatay. Kevin, anong nangyari sa'yo? Kevin. Miss, inatake sa puso si Kevin Lowe. Koma pa rin siya. Mukhang palihim na umalis sa ospital si Kate Lowe. Marahil para makapag-ipon ng pera. Pumunta siya sa Nightfall Club. CJ, nakuha ko na. Nightfall Club. Gusto kong makita mismo kung ano pa ang magagawa ni Kate Lowe para mailigtas ang pamilya Lowe. Nightfall Club. Ito ang pinakamaluhong club sa Metro City, walang duda. Sana makilala ko ang misteryosong may-ari ng club mamayang gabi. Ang misteryosong may-ari. Paumanhin po, Miss. Miss, hindi ka makakapasok sa Nightfall Club. Sa card lang na ito. Kailangan naming makita ang exclusive club membership card mo. Kung hindi ka makakapasok sa card na ito, subukan mong gamitin ang pagiging asawa ni Zeke Mills. Tiyak na papayag sila. Asawa ako ni Zeke Mills. Asawa ng boss. Binibining ginang. Tuloy po kayo. Talagang nagbubukas ng pinto ang pagiging Zeke Mills. Epektibo talaga. Ang ganda nito. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Sige. Pagkatapos ng lahat, ako ang boss dito. Ikaw ang boss. Tara na, umalis na tayo. Siyempre, ikaw ang boss. Tama, tungkol kay Kate Lowe, naaprubahan siya ng 80 milyong pisong loan. Dagdag pa, napatunayan na ni Madam, na ninakaw niya ang malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Ang pamilya Lowe ay malamang hindi makakalabas dito. Mag-inat. Siguraduhing wala sa kanila ang gagawa ng anumang desperadong hakbang. Nakuha ko. Binibining Ginoo. Ito ang magarbong, pink diamond ring, na ginastusan mo ng malaki sa pagbid. Sabi nila, ang pink diamond ay sumisimbolo ng tunay na pag-ibig. Ito ay para sa dalawang tao, na magmamahalan habang buhay, at magkakasamang tatanda. Kaya, kailan mo, sa tingin ang tamang oras, para ibigay ang singsing na ito, Talagang sa pinakaromantikong sandali. sa pagitan nila. Oo, tulad ng sa isang candlelit dinner.
Kapag nagtitinginan sila, at saka, Jessie, kakagaling lang ng tatay ko sa operasyon. Hindi pa nga namin alam kung makakalampas siya. Malapit nang bumagsak ang Low Corporation. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin ngayon. anong kinalaman ng sitwasyon ng Low Corporation sa akin? Jessie, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin ngayon. Bakit kita tutulungan? Jessie, hindi ka pwedeng ganoon kawalang puso. Kung hindi dahil sa tatay ko noon, na tumulong sa panig ninyo ng pamilyang Mills, matagal nang naging tagapagmana ng pamilyang Mills si Zeke Mills. Binabanta mo ba ako? Sabihin mo na. Magkano? 10 milyong dolyar. Wala akong ganoong kalaking pera. Pero si Zeke Mills, meron. Kapalit ng isang Katie Low, kalimutan mo ang 10 milyon, kahit 100 milyon. Sigurado akong si Zeke Mills ay, masayang ibibigay yon sa'yo. Ako. Huwag kang magsalita. Yung tao kanina, kamukha ni Katie Low. Tabi, may kailangan akong habulin. Paumanhin po, hindi ka pwedeng pumasok sa kwartong ito. Sino ka ba para pigilan ako? Pagmamayari ng amo namin ng kwartong ito, pribadong silid ito. Kung wala siyang pahintulot, walang makakapasok. Nakalimutan mo ang relo mo. Papasukin mo sila. Ano ang hinahanap mo? Kilala mo ako. Sa palagay ko ikaw ay, ang may-ari ng The Dark Knight, tama ba? Kaya, nakakita ka ba ng isang babae, na pumasok dito? Maraming babae ang pumupunta sa The Dark Knight. Wala akong ideya kung sino ang hinahanap mo. Hintay muna tayo sa paghahanap. Sa ngayon, gusto kong umupa sa The Dark Knight para asikasuhin ng isang tao para sa akin. Ano ang nagpapalagay sa'yo? Nasasang-ayon kami dyan. Sabihin mo ang presyo mo, ibibigay ko ang gusto mo. Ngayon, direkta yan. Walang tumatanggi sa magandang pera. Bakit pamilyar ang boses at mukha ng taong ito? Tagumpay sana ang ating pakikipagtulungan. Si Zeke Mills ay allergic sa alkohol, hindi siya pwedeng uminom. Mukhang sobra akong nag-iisip. Tara na. Ikaw, ano nang nangyayari? Gising na. Ayos ka lang ba, ikaw? Gusto lang kitang makita. Ikaw nga talaga. Zeke Mills. Bakit ikaw? Nakita mo ang lahat. Nasiyahan ka na ba? Gising ka na. Zeke, Anong nangyari? gising ka na. Bakit nandito ka rin? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Matrona, inatake ng allergy sa alak ang binata. Kukuha ako ng doktor agad. Zeke. Madam, narito na si Dr. Fang. CJ. O, siya nga pala, Jed. Ano ito? Ito ang pinaglaanan ng malaking halaga ng binata. Sa wakas ay nagawa niyang manalo ng malaking pink na brilyante.
Nagdaldal ako. May planong sorpresa ang binata. Hindi mo talaga pwedeng hayaan ng madam na malaman. Mas mabuti na itago ko muna ito para sa binata. May iba siyang plano para dito. Ang sing-sing ay hindi para sa akin. May iba siyang plano para dito. Dr. Fang. Paano ka napakapabaya sa iyong kalusugan? Madam, mas gusto ni Dr. Fang ang privacy habang nagsusuri. Tara na. Huwag kang mag-alala, madam. Ang binata at si Dr. Fang, magkakilala na sila mula pagkabata. Tiyak na si Dr. Fang ay Magkaibigan noong bata pa. tama. Noong nagkasakit si Jizik, laging inaalagaan siya ni Dr. Fang. Kahit yung problema niya sa mata, si Dr. Fang ang humingi ng tulong para magamot iyon. Kung hindi lang sa kasunduan ng pamilyang Mills at Low, baka silang dalawa ay ikinasal na ngayon. Si Zeke Mills ba ang nagsabi sa'yo ng lahat ng to? Oo, siya nga. Binibini. Anong nangyari kay Binibini? Hindi pa ako tapos. Sabi rin po ng Ginoo, walang romansa sa pagitan nila, ni Dr. Fang. Usapang pamilya lang yun. Hinalughog na namin ang buong Low House at kumpanya, pero talagang wala, kahit anong naiwan tungkol sa nangyari noon. Mahusay talagang nagtakip ng bakas ang pamilyang Low. Wala silang iniwang ebidensya. Kung walang matibay na ebidensya, ang tanging paraan para maalis ang pangalan ng tatay noon ay pagsalitain sila at pilitin silang aminin mismo. Binibini, gising na po ang panganay na Ginoo, naghihintay pong makasalo kayo sa pagkain. CJ, mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na. Anong nangyari sa kalusugan ni Kuya? Asya, maraming stress sa trabaho, di makatulog ng maayos. Kaya nga, espesyal kaming humingi kay Ilifang na tumingin sa akin. Kaya pala magkakilala kayo noong bata pa. Magkasundo kayo sa mga kwento ninyo. Bakit naman? Mas alam pa ni Dr. Fang ang tulog mo kaysa sa asawa mo? Jess, sinusubukan mo bang manligaw kay Miss Anang pamilyang An kamakailan? Kumusta na yon? Siya ay tumanggi sa akin. Pero lolo, wala talaga akong oras para manligaw ngayon. Abala ako sa pagtatrabaho sa AI Medical Software Project. Heto, tingnan mo. Hindi pa nagtatagal, tinulungan ni Zeke Mills si Katie Low. Napasukin ang bahay ng pamilya ko. Kinuha niya ang AI software design na naiwan ng kanyang ama. Lihim kong itinago ang mga file na ito. Tingnan mo. Si Katie Low nga ay isang baraha. Maaari niya akong tulungan mabawi ang kumpanya at ibaba ang tingin kay Zeke Mills sa parehong oras. Heto. Lolo, tingnan mo rito. Jess Mills. Ang pamilyang Low. Ang utang na ito sa dugo, panahon na para bayaran ito. Kapag tapos na ang lahat ng ito, saka lang ako makakasama ni Cathy at magkakaroon ng kapayapaan sa isip. Ano to? Kailan ka pumasok? Bakit hindi ka kumatok? Ang pink. Hindi mo ba sinabi na pwede akong pumasok sa kwarto mo? Kailan ko gusto? CJ, magpatuloy kayo. Cathy, ibalik mo sa akin. May asawa na ako. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok sa kwarto ko kung kailan mo gusto. Sige, sige. Mukhang si Ginoong Mills ay talagang nahulog na sa kanya.
Cathy. May gusto ka bang itanong sa akin? Wala. Kaya pala, si Sifang lang pala ang mahal niya. Zeke Mills. Kung hindi ka napilitan, malamang hindi mo ako pakakasalan, di ba? Ang lugar na yon, ang Dark Knight, ako ang nagtayo niyan mula sa wala. Walang nakakaalam na ako ang boss sa likod ng mga eksena. Ang pag-inom kahit alam kong allergic ako, ay para lang itago ang tunay kong pagkatao sa harap ni Jess Mills. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpaliwanag ng ganyan sa akin. Magsosyo lang tayo. Wala nang iba pa. Magsosyo. Sa totoo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, alam ko sa sarili ko. Alam kong may taong mahalaga sa'yo. Tama ba ako? Anong pagkakataon, ganoon din ako. Kaya, kapag tapos na ang lahat ng ito, maghiwalay na tayo. Diborsyo. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, eksakto ang sinabi ko. Cathy. Saan ka pupunta? Dahil pareho tayong may ibang taong mahalaga sa atin. Siyempre, dapat magkahiwalay tayong matulog. Ibang taong mahalaga sa atin. Sino yon? Wala kang pakialam. Ang ibig mong sabihin, ang nasa puso niya, ay hindi ako, dahil may ibang lalaki. Kaya, hindi ako ang tunay mong mahal. Pinipilit ko lang. Ikaw na ang gumamit ng kwarto. Sa study room na lang ako matutulog. Ginoo. Sobrang miss na miss kita. Gusto akong makita ni Little Raindrop. Hindi, gusto niyang makita ang Ginoo. Pwede kayang. Ang nasa puso niya ay ang Ginoo. Nakahanap nga si Kate Lowe ng isang abandoned factory. CJ, gawin mo ang sinabi ko. Hintayin mong umuwi si tatay. Tatay, huwag kang aalis. Katie. Maniwala ka sa akin, na frame lang si tatay. Naniniwala si tatay, na darating din ang hustisya, balang araw. Tatay. Tatay. Huwag ninyong kunin ang tatay ko. Hello, hindi maaaring makontak ang numerong tinawagan mo, sa ngayon. Cathy Lowe. Sino ba talaga ang lalaki sa puso mo, ha? Kate Lowe. Anong kailangan mo? Winasak mo ang buong pamilya, Low. Tapos ngayon, tatanungin mo pa ako kung ano ang gusto ko. Ngayon, magbigay ka sa akin ng 10 milyong dolyar, o kaya, ibigay mo ang buhay mo. Hindi pa man gabi. Nananaginip ka na. Mamamatay ka na, ayaw mo pa ring sumuko. Hello. Maayos ang lahat.
Lahat ay nasa pwesto na. Binibining Ginoo, may kailangan po ba kayo sa akin? Nasaan si Matron? Ang aga-agang tinawag niyo ako rito, para lang dito, umalis si Matron sa bahay. Pagkatapos ng tanghalian. Saan siya pumunta? Talagang hindi ko alam. Manang, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Jess Mills. Hindi mo na nga lang pinipilit na magkunwari. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ilagay ka sa lugar mo, sa harapan ng lahat, kung hindi mo sinira ang mga plano ko, nang paulit-ulit, matagal nang patay si Zeke Mills, at sa akin na sana ngayon ang Mills Holdings. Ibigay mo sa akin ang medical AI system, na iniwan sa iyo ng iyong ama, o kung hindi, Ikaw, sa tingin mo karapat-dapat ka sa teknolohiyang binuo ng aking ama? huwag kang magpakapalad. Malinaw na kinumpiska ko, ang kanyang phone. Ang puta talaga, may dalawa pala siyang phone. Kati, Kuya, ako ito. bakit ikaw? Nasaan si Kati? Gawin mo eksakto ang sasabihin ko. Gagarantiyahan kong ligtas ang hipag mo. Dalhin mo ang medical AI software system ni Kevin Lowe sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Ikaw lang at ang driver mo. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin. CJ, pangako ko. Patingin muna ako sa kanya. Ihanda mo ang kotse. Ate, halika na. Magsalita ka naman kay kuya. Ano, ayaw mong pumunta ako dyan? Jess Mills, huwag mo siyang hawakan. Bilisan mo. Talagang nahuhulog ka ng lubusan sa lalaki mo, hindi ba? Ang tanga mo. Ganoon din katanga ang mga patay mong magulang. Anong karapatan mong banggitin ang mga magulang ko? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kung paano mo itinakbo at pinagtripan ang tatay ko noon. Pinagtripan. Sabihin mo, Dahil naman sa wakas ka na rin. Maaari ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Noon, ang tatay ko ay gustong makuha ang patenteng AI na dinisenyo ng tatay mo. Pero ang tatay mo, hindi lang ayaw niyang ipagbili ito, gusto pa niyang ipamigay ng libre. Kaya, pinagtripan ng tatay ko ang tatay mo. At sa wakas nakuha ang patent, ipinagbili sa pamilyang Mills. Sino ang aakalain na ang tatay mo ay nagpakamatay dahil sa konsensya, at ang nanay mo ay namatay dahil sa depresyon? Mills Corporation. Ikaw pala, Jess Mills. Sa wakas, tumatalino ka na. Ikaw at ang mga kasama mo ay mga kasabwat sa krimen. Talunan. Tumakbo ka, Zeke. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Ngayong araw na ito, ang huling araw mo sa buhay. Malapit na. Kayong anim ay magkakasama na sa langit. 6 kayo sa isang pamilya. Ngayong araw, papatayin kita ng alam mo ang katotohanan. Noon, nagtulungan kami ni Kevin Lowe at ninakaw ang patent ng tatay mo. Huwag mong kunin ang tatay ko. Ako ang nag-ayos ng aksidenteng iyon sa kotse. Tiyak kong pinatay ang mga magulang mo sa sunog. Ako ang nagpabulag sa'yo.
Ikaw ang nag-iwan sa kanila. Para mamatay. Eh ano kung ako? Mamamatay ka rin naman. Anong gagawin mo sa akin? Ang suntok na ito ay para sa aking mga magulang. Ang suntok na ito ay para kay Katilo. Ang suntok na ito ay para sa mga magulang ni Katilo. Zeke Mills. Maglipat ka ng $1 bilyong ngayon din, o papatayin ko siya. Gagawin ko. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos sa ngayon. Ikaw, ang binti mo. Tama. Matagal nang gumaling ang binti ko. May tao, halika rito. Magandang umaga, boss. Boss, ikaw ang may-ari ng The Nightclub? Imposible. Narito ang Patriarch Mills. Lolo. Lolo. Wala akong apo na katulad mo. Hindi ko akalaing ang isip mo ay napakasama. Papatayin mo talaga ang sarili mong pinsan at ang kanyang buong pamilya. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Maniwala ka man o hindi. Ang lahat ng nangyari rito ay na-stream na ng Leave Me, Great Master Molly Reed. Lahat ng sasabihin mo ay gagamiting ebidensya sa korte. Sino ba talaga si Molly Reed? Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Tigil. Katilo. Ano? Ito. Paano nangyari yon? Bigla na lang nag-livestream ang AI guro na si Molly Reed, at inilantad sina Jessie Mills, Kate Lowe, at iba pa, sa Vinyl Factory, dahil sa kidnapang at iba pang krimen. Lahat ay nahayag sa real time. Kasabay nito, ang katotohanan sa likod, ng matagal ng kaso ng pagnanakaw ng corporate secrets, at ang kaso ng aksidente sa sasakyan, ay sa wakas ay lumalabas na. Sa ngayon, nagsimula na ng agarang investigasyon ang pulisya. Lahat ng sangkot sa mga kasong ito, ay sa huli ay maaaresto ayon sa batas. Ito ang robot na Vivi. Na-upload ko na ang iyong larawan dito. Kaya mula ngayon, kapag nakita ka nito, makikilala ka nito agad. Gusto ni Itay, na si Vivi, ang magbantay. Sa mahal kong anak para sa kanya, naisahan si Itay. Matagal ko nang pinaniniwalaan, na balang araw, makakamit ang hustisya. Itay. Nabigyan ko na ng katarungan. Ang pangalan mo. Zeke Mills. Ngayong naayos na ang lahat. Maghiwalay na tayo. Ano? Hindi ako sang-ayon dyan. Maghiwalay kayo. Para kayong dalawa ay pwedeng magkasama. Nang hayagan. Sino bang gustong makasama siya? Magkahalintulad pa ang mga sagot ninyo. Katie. Naiinggit ka ba? Anak, magkaibigan lang kami ni Zeke Mills. Ikaw lang ang minahal niya. Ang hindi nakapagpabagsak sa'yo, ang magpapalakas sa'yo sa huli. Munting patak ng ulan, napakalakas mo na. Ikaw ay magiging palaging ipinagmamalaki ng iyong guro. Palagi kong alam. Ikaw ang aking guro. Pero ngayon, ayaw kong maging guro mo. Gusto kong maging kapareha mo habang buhay. Pakakasalan mo ba ako?